Okay mga lods, ito nagbabalik naman ako at meron naman tayo dito pag-uusapan at meron naman ako dito ituturo sa inyo. So order ito ng mayari sa online, 5K plus ang bili niya. Tapos nang tinisting niya mga lods, mga 1/4 lang ng welding rod, may pumutok sa loob. Dinala niya dito sa akin, tapos pagbukas ko mga lods ay napansin ko, repair ang kanyang board, hindi brand new. So malaki ang kanyang kaha, tapos ganyan lang ang laman. Tapos meron pa akong napansin dito, negative, positive. Pero ang connection sa loob, baliktad. Kasi bago pumasok dito sa high frequency transformer, konektado na yan dito. So bali negative. Ang out nito, dalawa, pumasok doon sa fast recovery diode. Tapos ang connection ay pang positive ito. Pero baliktad. Tapos kung titestiran ito mga lods, ay baliktad talaga. Pwede lang naman mag-welding kahit baliktad ang polarity. So meron akong dinagdag dito. Part of repair na yan mga lods. Diskarte. Kasi ay ipuputok niya ang ikakabit mong IGBT. So ito yung IGBT na nakalagay dito. 47 and 60. So yan, putok. So dahil lang nakakabit dito na IGBT mga lods ay 47 and 60, so tinasan ko. Ang kinabit ko ay ito. 60 and 60. Ayan, 60 and 60. Bago ko kinabit ito, kinukunan ko ng waveform. Malinis naman yung waveform. Yung frequency pareho, pati voltahe pareho. Kinabit ko, pinuputok pa rin niya. So ito sila. Ito si 47 and 60, ito naman si 60 and 60, pero ayan o. Pinuputok pa rin niya mga lods. So yun kasi ang problema mga lods kapag repair ng board. Hindi ko alam kung ano yung design talaga dito na ikakabit na IGBT. O kaya ay nag-research na ako nito mga lods. O kaya ito, nagawa ko ito. Ito yung resulta ng pag-research ko mga lods. Ang sabi dito, 40T60 hindi mo pwedeng palitan ni 40N60 kasi wala siyang built-in na diode. Yan ang sabi ni Google. So magkaiba sila, si 40T60 at saka si 40N60. So itong kinuha ko mga lods na connection ng IGBT driver. Driver ito ng 40T60 mga lods. Yan. Kino-compare ko dito. Ito yung wala. Connected to emitter at saka sa collector. Then sa coil. Sa coil secondary side. Which is pupunta sa primary ng high frequency transformer. So dito yan primary dito. Ito secondary. So kaya nga sabi ko ito yung negative. Tapos pag ang out na pumasok sa fast recovery diode ito yung positive. Okay? So ito yung kinopya ko mga lods. 22 ohms ang ma-reading mo dito sa gate tsaka kay emitter. So bakit 22 ohms? Kung ano yung nakalagay dito na resistor. 22 ang mabasa dyan. Okay, kahit nakakabit pa itong IGBT, ito talaga mabasa, itong resistor na to. Kasi dito, gate, diretso siya sa resistor. Tapos sa emitter, pasok sa coil, kaya mabasa ang nakakabit dito. Okay? So kung titingnan natin dito mga lods, i-zoom ko. Dito ay 5.1. Dito kasi naka 22 na ako. Tapos meron pa isa dito sa pwede ka maglagay dito ng 2 ohms. Tapos dito ay 20. Wala kasi akong 2. Kaya ginajumper ko na lang to. So pinalitan ko lahat itong mga pyesa dito. Diode. Tapos ito 10 nanofarad or 103 na ceramic capacitor. Tapos mga 1 watt. Ito kasi ay naka 10, tapos ito ay naka 20. So pag i-reading mo si gate at saka si emitter, ang total ay 30. Pero dito sa nakuha kong connection, ang ma-reading mo ay 22 ohms. Ang purpose ko dyan mga lods dito, na ito yung ikakabit ko, tapos siyempre ang driver, i-adapt natin yung driver niya. Okay? So sa pag-modify ko, konti lang naman yung kaibahan nila sa kinokopya ko na connection at dito sa board na ito. So ito na yon 40T60. So since wala ito, nakakabit yan dito sa
emitter sa negative ng main filter capacitor. So ginawa ko yan mga lods. At ito na yon. Kasi yun ang nakita kong wala eh. Tapos ay na-adapt natin yung design na yon. So ito. Ito positive. Tapos ito naman negative. Din ang dugtungan nila. Konektado yan sa ito emitter. Ito naman kolektor. Tapos ay coil. So titingnan nyo lang yung guide ko. So ito wala itong connection mga lods, para lang to ay makadikit siya dyan. So ito nilagay ko ng spaghetti kasi ay may connection itong screw. Itong head ng screw may connection yan sa aluminum. Baka mag-spark. So yan, nakaspaghetti siya. So ganyan. So pwede lang pala mga lods na ay kung hindi nyo alam kung ano yung kakabit dito, kukopya lang kayo sa ibang mga welding machine. Kung ano yung driver, susundin lang. I-on ko lang. Nandito sa likod. Susundin natin yung guide. Dito negative, dito positive. Tingnan nyo, di ba naka-negative siya mga lods? Naka-negative. So meaning, baliktad. Dito si positive. At sa kabila si negative. Ayan o. So may out na siya. I-testing natin to sa labas mga lods. Dalawang rod. Ito tuloy-tuloy natin na pag-welding. Tapos ay video ko din yon, isin ko sa mayari. Kasi kung sasabihin natin na nakapag-welding ng dalawang rod, baka ayaw maniwala kung puputok sa kanila. Kaya ay mas isin ko yan sa kanya mga lods. So kapante ako sa repair na yan mga lods kasi ang pinagkunan ko ng connection dyan or yung kinukopya ko ay proven and tested yun na inverter welding machine, yung maliit 200 amperes lang. Ang importante lang dyan na ilagay nyo ay original na IGBT. Tingnan nyo na lang dyan sa products kung saan ako nakabili ng 40T60 na IGBT. Okay na to mga lods. Kasi kung sisira siya, ay kanina pa yan nasisira. Mga 1/4 lang na rod, putok na. Pero ayan na, tuloy-tuloy pa naman. Pangalawang rod na tayo. Yun lang, lumiit ang video kasi mali ang pagposisyon ng cellphone ko mga lods. Pasensya na. Tapos paglakihan ko dito pag-edit, hindi makita lahat. So walang cut yan mga lods, dire-diretso yan. Binilisan ko lang ang duration kasi habang video. Okay, so till my next video mga lods. Bye bye.